Year 1995, ako ay nakapasok sa Philippine National Police Special Action Force habang inaantay ko ang aking graduation sa kolehiyo sa Philippine College of Criminology. Ibig sabihin, hindi hindi na ako nakagraduate academically dahil nakapasok na ako sa training school ng PNP. PNP sa plus 95-02. Nag-training ako sa Port Santo Domingo ng 1995 hanggang 1996 at diretso pa rin ng specialization course sa Negros Occidental hanggang October ng taong 1996. Dahil nga nag-specialize training ako sa Negros Occidental, automatic, doon na rin ako na-assign bilang regular member ng Negros Island Task Force, NITF. Kaya nakapag-serve ako doon ng kulang-kulang 3 years. Pero dahil national in scope ang aking unit, SAP, deploy kami kahit saang isla ng Pilipinas. So nakabalik ako ng Manila bilang augmentation sa mga mall dahil mataas ang insurgency. Na-deploy kami sa NCR sa Pasig para proteksyonan yung mga mall areas na meron dyan, mga business areas. Nagkaroon ako ng pagkakataon, malakad yung aking sa NCR dahil nandito rin naman ako sa Pasig para ma-assign ako sa NCRPO. Dahil na-assign naman ako sa NCRPO, nagkaroon din ako ng pagkakataon ma-assign sa Camp Crame. Ganun lang, kapag nakailang taon ko na sa Camp Crame, may isipan muna namang trabahong pulis sa mga line areas. Magpapababa na naman ako. Napunta naman ako sa Calabarzon, dito sa Rizal. Dito mismo sa aming bayan, sa Montalban. Anong rank? SPO1 ako, nag-serve ako as logistic ng istasyon. Pero dahil nakapagtrabaho ako sa Camp Crame, sa adjutant, sa DPRM, adjutant nun, then rename na DPRM, may mga kakilala tayong mga NUP, tsaka mga high senior officer, na anuhan na naman ako, na sushoot orderan ako para tulungan na naman sila sa mga paperwork, sa mga table investigation doon about sa draft from rolls, yung mga awol, at yung mga nagpapa-reinstate na Philippine Constabulary tsaka INP. So yun yung aking naging trabaho, more on investigation sa table investigation. Dahil nakakasawa din talaga ang trabahong table investigator. Total, nandun ng mga general, nandun ng mga kakilala natin senior officer. Pagre-request na naman akong pababa na naman ng istasyon, dapat pagbibigyan na naman until such time na nag-apply na ako ng lateral. Kaya nung 2008, pinalad ako na makapasok sa lateral entry last 2008. Dahil Calabarzon yung naging quota ko, kaya diyan ako umikot sa buong probinsya ng Rizal. Nabigyan tayo ng pagkakataong humawak ng platoon sa mga mobile force na sinasabi, parang quick reaction ng probinsya. Nabigyan din tayo ng pagkakataong maging local police ulit sa probinsya ng Rizal, dito sa Montalban, San Mateo, at ibang parte ng Rizal. Siyempre, dahil naging opisyalis tayo, dumadating talaga yung pagkakataon na mabibigyan ka ng chance na mamuno bilang chief of police ng isang bayan. Kaya tumataas yung accountability at command responsibility sa trabaho. Halos pag seservisyo ko sa probinsya ng Rizal, siyempre, naghahanap pa rin tayo na ma-promote. Ngunit alam naman natin na kapag nasa probinsya ka, medyo
hindi gano'n ang system sa promotion dahil maliit ang quota. Kaya dahil nakakapag-serbisyo naman ako sa NCRPO, most especially dyan sa Marikina, nag-apply na naman ako na malipat ng region from Calabarzon to NCR. At awa ng Diyos, nabalik na naman ako sa Eastern Police District, download sa Marikina Police Station, kung saan nabigyan tayo ng chance na ma-promote one time. One time application, na-promote tayo, kaya nakuha natin yung ranggong major. Kasi nung ako yung nasa Rizal, parang naka-4 na try ako. Medyo talagang hindi tayo ukol doon sa promotion ng Calabarzon. Kaya dito sa NCR, nagulat nga ako, at saka yung expectation ko, hindi ko akalain gano'n na ako pa yung top 2 sa lineal list ng mga senior. Kaya talagang kulang na lang talagang i-promote ka na. Oo, kaya yun, nakapag-servisyo tayo sa Marikina Police Station bilang ARMS, yung sinasabing Human Resource Management Section ng stasyon, admin. Doon tayo na inabutan ng decision na i-grab ko na rin yung chance ko na mag-optional retire.